Sa pagpapatuloy ng ating part 1. Pagkaraan ng mga araw, ipinatawag ni Saduhar sina Konaida at Yuga upang italaga sa kanila ang responsibilidad ng pagsasagawa ng pisikal na eksaminasyon ng mga miyembro ng kanyang klase, na may layuning makakuha ng tumpak na mga sukat. Si Saduhar na hinahamak ang Ishiyama, mga nananakot, ay hiniling sa kanila na magsagawa ng mga pagsusulit sa isang silid na malapit sa opisina ng guro, umaasa na magkakamali sila upang magkaroon siya ng dahilan para paalisin sila. Si Konaida, na namamahala sa pag-aayos ng mga babae ng Red Tails, ay nagtuturo sa kanila na ihanda ang silid habang ang mga lalaki ay nagtitipon sa courtyard ng akademya. Samantala, inaaliw ni Yuga si Bill sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa isang stuffed animal na may inspirasyon ni Tuju para mawala ang pagkabagot. Gumagamit si Bill ng isang galaw na katulad ng ginamit ni Yuga laban kay Tuju, tinapos ang laban at pinunan si Yuga ng pagmamalaki. Ang pagdating ng mga babae sa bulwagan ay nakakagambala sa laro ng mga lalaki. Sa pagpupumilit ng mga lalaki, sinusukat at tinitimbang ng mga babae ang mga lalaki, ngunit nagpakita ang isang problema kapag sinubukan nilang sukatin si Himikawa dahil sa kanyang mahabang buhok. Nadismaya si Himikawa, ngunit pinigilan siya ni Konaida upang maiwasan ang gulo. Dahil malapit ang opisina ng guro, hiniling ni Konaida sina Yuga at Forochi na umalis pagkatapos ng kanilang pisikal na pagsusuri upang bigyang daan ang mga babae. Nag-aalok si Forochi na tumulong ngunit nakatanggap ng suntok mula kay Nini. Sa panahon ng pagsusulit, sinubukan ni Yuga na ilabas si Bill sa isang locker na ikinulong ang sarili pagkatapos maniwala na pinalitan siya ni Yuga ng isang stuffed animal. Habang ang mga lalaki ay nag-iingay, ang mga babae ay tinatapos ang kanilang mga aplikasyon at umalis sa silid tulad ng dati. Si Konaida, na natuklasan na ang mga lalaki ay nagtatago sa buong oras, ay nagalit at binasag ang isang mesa gamit ang kanyang kamay. Si Saduhar, nang marinig ang ingay, ay tumungo sa bulwagan. Galit na tinanong ni Saduhar si Konaida tungkol sa ingay at sa sirang mesa. Si Konaida, upang gumanti, ay sinira ang isa pang mesa upang isipin niyang sira na ang mga ito. Ibinigay ni Konaida ang mga papeles sa pagsusulit kay Saduhar, at naghanda upang parusahan ang mga lalaki. Napansin ni Yuga ang pagkawala ni Bill at nagpasyang hanapin siya, habang sinusubukang tumakas ni Forochi, ngunit pinigilan siya ni Konaida. Sa paradahan ng sasakyan, sumakay si Bill sa bagong kotse ni Saduhar, at sinubukan itong buksan ni Yuga. Si Bill, nang mapansin na wala kay Yuga ng stuffed animal, sinubukan niyang lumabas ngunit nakalock ang pinto. Si Saduhar, galit na galit, ay pinapanood si Bill na umiihi sa kotse, na binabaha ito. Hindi mabuksan ang pinto, nagpasya si Yuga na basagin ang kotse sa isang suntok na lalong nagpagalit kay Saduhar. Hiniling ni Yuga kay Saduhar na huwag mag-alala, dahil malinis niyang babasagin ang kanyang sasakyan. Sa pamamagitan ng pagsira sa sasakyan, pinalaya si Bill, at pareho silang umuwi. Sa kabila ng mga pagbabanta ni Saduhar, hindi nagawang paalisin ng punong guro si Yuga dahil sa hindi kapani-paniwalang gawa ng pagsira ng kotse sa isang suntok na nag-iwan kay Saduhar na hindi makapaghiganti. Pagkatapos ng pangyayaring ito, muling umiyak si Bill sa kwarto ni Yuga dahil sa isang bangungot. Sinubukan ni Helden na pakalmayin siya, ngunit isang nakakainis na insekto ang naging dahilan ng muling pag-iyak ni Bill, kaya napilitan sina Yuga at Helden na pagdaanan ang isa pang electric shock. Nang maglaon, nakipagkita si Yuga kay Forochi at ipinahayag ang pangangailangang iwan si Bill sa isang mas malakas at mas matalino. Tinatanong ni Forochi kung may mas malakas pa kay Yuga sa Saint Ishiyama Academy. Sa pagpasok sa silid-aralan, napansin nilang mas maraming estudyante ang lumiliban kaysa karaniwan, at ipinapalagay ni Yuga na lumiliban lang sila sa klase. Gayunpaman, iniulat ni Himikawa na ang MK5 at si Goodnight ay natalo ng isang grupo na kilala bilang Six Holy Knights na ang layunin ay paalisin ang mga estudyante mula sa Ishiyama. Ipinaliwanag ni Himikawa na ang mga Holy Knights na ito ay bihasa at nilalayong palakasin ang mga tradisyon, at pampublikong moral ng paaralan. Pinutol ng counselor ang pag-uusap at tinawag sina Yuga at Konaida sa kanyang opisina. Doon ay pinagalitan niya ang mga lalaki dahil sa gulo, at binanggit ang mga reklamo ng mga estudyante tungkol sa pagkakita kay Yuga na may sanggol na walang saplot sa akademya. Hinihiling niya na bihisan ni Yuga si Bill, at nagkalkule sa isang ruler. Pagkatapos ay nagbabala siya tungkol sa Six Holy Knights na binanggit ang kanilang kakayahang kontrolin ang mga delinquent. Sa kabila ng babala, nasasabik si Yuga na makilala ang Holy Knights.
Pagkatapos ng pulong, iniisip ni Konaide kung sino nga ba ang mga respetadong estudyanteng ito. Iminumungkahi ni Yuga na maaaring may impormasyon si Kazo at nagpa siya na puntahan siya. Samantala, nakilala ni 4OC ang isang dating kaibigan na nagngangalang Miki, na nagbabala sa kanya tungkol sa Six Holy Nights. Dumating sina Yuga at Konaide sa silid ni Kazo kung saan nakita nila si Asose. Kapag nagtanong sila tungkol sa Holy Nights, wala si Kazo, ngunit dalawa sa kanila ang nagpakita, sina Alex at Saki. Si Alex, kapitan ng boxing club, at Saki ng kendo club, ay nagpahayag ng kanilang pagiging miyembro sa Six Holy Nights. Sa kabila ng babala ni Konaide na iwasan ang komprontasyon, inatake ni Alex si Yuga na sinubukang suriin ang lakas at katalinuhan ng mga kabalyero. Pinahinto ni Konaide si Saki sa isang hiniram na ruler, na ikinagulat ng lahat. Sa kabila ng pagtutol ni Yuga, umatras si Alex, na kinikilala na minamaliit nila ang mga estudyante ng Ishiyama. Matapos malaman ang pagkakaroon ng Six Holy Nights mula kina Bill at Yuga, naging interesado rin si Helde sa kanila, bagaman hindi na binibigyan ni Kazo ng karagdagang impormasyon si Yuga dahil sa takot sa paghihiganti. Dumating si 4OC upang ipaliwanag kung paano makilala ang isang miyembro ng Holy Knights sa pamamagitan ng mga emblem. Binanggit niya si Miki, ngunit hindi siya naaalala ni Yuga. Sa paaralan, ang mga lalaki ay nag-espiya sa mga estudyante mula sa rooftop na naghahanap ng mga emblem. Inihayag ni Asose na mayroon siyang emblem sa kanyang leeg na pumukaw ng hinala. Nag-aalok si Bill na mag-imbestiga, at hiniling ni Yuga kay Asose na hawakan ito, na nagpapaselos kay Konaide. Nang ihayag nila na iniimbestigahan nila ang Holy Knights, sinubukan ni Bill na tanggalin ang emblem kay Asose, na nagtapat na nakuha niya ito ng libre mula sa isang magazine. Ipinaalam ni Nini sa mga lalaki na may problema si Kenzaki sa silid-aralan. Natuklasan nila na ang mga estudyante mula sa Saint Ishiyama ay sumali sa mga tagasunod ni Konaide. Si Shiro ay namagitan, at ang mga mag-aaral ay nagtapon ng weights na nagpapadala sa kanya sa ospital. Naghiganti si Kenzaki, ngunit pinigilan siya ni Miki gamit ang mga kasanayan sa martial arts. Bagamat masaya si Miki na makita si Yuga, hindi siya nakilala ni Yuga at umatras kasama ang mga lalaki. Ipinaalam sa kanila ni Miki na hihintayin sila ng Holy Knight sa bubong ng lumang gusali pagkatapos ng klase. Nagpa siya si Yuga na pumunta mag-isa at nakita sina Miki, Alex, Saki, at Go, isa pang miyembro ng Holy Knights. Nagpapakita sina Konaide, Himikawa, at Natsu habang nakatingin sa malayo sina 4OC, Kazo, at Asose. Sinubukan niyang atakihin si Yuga, ngunit pinigilan siya ni Natsu. Naghahangad ng paghihiganti si Saki laban kay Konaide, ngunit namagitan si Himikawa. Naghanda si Alex na labanan si Yuga, ngunit natalo siya ni Yuga sa isang suntok. Nagpa siya si Miki na harapin si Yuga ng masigasig, at naiwan si Bill kasama si Konaide. Bumabalik tayo sa nakaraan kung saan palaging binubuli si Miki sa paaralan hanggang sa namagitan si Yuga para protektahan siya. Ang aksyon na ito ay nakabuo ng paghanga kay Miki, at ang dalawa ay naging magkaibigan hanggang sa isang trahedya na pangyayari ang naganap. Sa kasalukuyan, gumagamit si Miki ng isang makapangyarihang pamamaraan ng martial arts para talunin si Yuga. Napansin ni Konaide na sina Natsu at Himikawa ay nagkakaproblema din sa pakikipaglaban sa Holy Knights. Si Kenzaki ay namagitan at inatake si Miki ng sorpresa, pinabagsak siya, at ipinahayag ang kanyang pagnanais na maghayganti at muling buhayin ang kalooban ng iba. Pinahinto ni Yuga si Kenzaki ng isang malakas na suntok para ipagpatuloy ang kanyang laban kay Miki. Bagamat naniniwala ang mga naruroon na pinatalsik ni Yuga si Kenzaki para sa kanyang kapakanan, ipinahayag ni Yuga na ginawa niya iyon dahil gusto niyang harapin si Miki ng mag-isa at ituring na istorbo si Kenzaki. Inatake ni Yuga si Miki na madaling umiwas sa kanyang mga suntok. Nagpa siya si Miki na huminto sa paglalaro at gumamit ng espesyal na pag-atake upang tapusin ang paghaharap. Gayunpaman, si Nanami, isang miyembro ng Holy Knights, ay pinigilan siya, na sinasabi sa kanya na ang kanyang pamamaraan ay ipinagbabawal. Sa sandaling iyon, nagpakita si Azuma, ang pinuno ng Holy Knights at guro ni Miki. Dumidilim ang langit sa pagdating ni Azuma, ang pinakamakapangyarihang miyembro ng Holy Knights. Nag-aalala si Konaide habang nararamdaman niya ang kanyang makapangyarihang presensya. Nagpakita si Tujo at ipinahayag ang kanyang pagnanais na sumali sa laban. Isiniwalat ni Azuma na naparito siya upang ihinto ang paghaharap.
Sinubukan siyang atakihin ni Tuju ngunit madaling napigilan ito ni Azuma. Si Miki, na nainas kay Tuju, ay sinaktan siya ng kanyang diskarte, ngunit si Tuju ay hindi nasaktan. Nagpa siya si Azuma na wakasan ang labanan at hiniling sa mga Holy Knights na umatras. Pagkatapos ng paghaharap, ang mga lalaki, kabilang sina Yuga 4 Konoide, Kenzaki, Himikawa, Natsu, at Tuju, ay pinatalsik dahil sa pagdudulot ng kaguluhan. Nagpa siya ang mga lalaki na magreklamo sa counselor na nag-aalok sa kanila ng pagkakataong tabyusin ang kanilang sarili. Iminungkahi niya na makipaglaban sila sa Holy Knights sa isang sporting event sa school festival. Kung manalo sila, hindi sila mapapatalsik, at mawawalan ng awtoridad ang Holy Knights. Tinanggap ng mga lalaki ang hamon. Pagkatapos ng pulong, bumalik ang mga lalaki sa kanilang silid-aralan, kung saan ipinaalam sa kanila ni Saduhara ang pagdating ng bagong kaklase, si Helda. Ang paghahayag ay nagpagulat sa lahat. Ipinahayag ni Helda kay Yuga na nagpanggap siya bilang kanyang pinsan at exchange student. Binanggit din niya na nakalusot din si Alan sa paaralan. Naputol ang pag-uusap ng mga babaeng followers ni Konoide na nag-anunsyo na napagdesisyonan nilang volleyball ang laruin laban sa Ginoo, na ikinamangha ng mga lalaki. Pagkatapos ng klase, nag-book si Konoide ng gym para magsanay kasama ang mga lalaki. Gayunpaman, si Yuga at 4 lamang ang nagpakita dahil ang iba ay hindi interesado dito. Sumama si Helda at nag-alok na hikayatin ang mga lalaki. Sa gabi, hinuli ni Alan ang mga lalaki at dinala sila sa isang espesyal na silid kung saan sila ay sinalubong ni Helda. Ipinakita niya sa kanila ang isang recording ni Alan na nakabalat kayo bilang Mr. Volleyball, ngunit ang mga lalaki ay hindi nalinlang at kinikilala ang kanyang tunay na pagkatao. Si Alan ay nagpakita ng isang video ng Holy Knights na natalo ang isang koponan sa kolehiyo, at kasama ni Helda na binago ito upang ma-motivate ang mga lalaki. Bagamat nagdududa si 4 sa kredibilidad ng recording, napansin niya na nahulog ang mga lalaki sa kasinungalingan at naudyukan silang talunin ang Holy Knights. Kinabukasan, ang mga lalaki ay pumunta sa gym upang magsanay, na ikinagulat ni Konoide. Sa panahon ng pagsasanay, si Himikawa ay may mga problema sa kanyang hairstyle, at ang mga subordinate ni Konoide ay nagpa siya na bigyan siya ng isang makeover upang hindi siya mapansin. Iminumungkahi ni 4 na piliin ng mga lalaki ang libero ng koponan, at hinamon ni Helda si Konoide kasama ang kanyang malakas na paglilingkod. Pagkatapos ng isang pagpapakita ng kasanayan, pinamamahalaan ni Konoide na pigilan ang isa sa mga tagapaglingkod na nakuha niya ang posisyon ng libero at pinangalan ng kapitan ni Helda. Pagkatapos nito, ipinagpatuloy ng mga lalaki ang kanilang pagsasanay sa gym. Nagpa siya si Yuga na kausapin si 4 mag-isa para tanungin kung bakit siya nagsasanay ng volleyball sa halip na labanan si Miki. Ipinaliwanag ni 4 na ginagawa niya ito upang maiwasan ang mapatalsik sa academy, na ikinadismaya ni Yuga na nais lamang lumaban. Naputol ang pag-uusap ng makarinig sila ng malakas na putok na nagmumula sa kalapit na dojo, na dulot ng pagsasanay ni Miki na may mga sandbag na ginutay-gutay sa lakas ng kanyang mga suntok. Nagpa siya sina Yuga at 4 na bisitahin si Miki na nagbibigay sa kanila ng karate na damit upang gayahin sa pagsasanay habang sila ay nakikipag-spar. Bago sila magsimula, ibinahagi ni Miki kay Yuga ang kanyang nakaraan, na inihayag na lilipat siya sa Nara kasama ang kanyang ina. Naalala niya kung paano siya tinambangan ng isang grupo na pinamumunuan ni Kiraya, na nagnakaw ng isang espesyal na amulet mula sa kanya. Nakialam si Yuga upang tulungan si Miki, ngunit pagkatapos ng tagumpay, inatake siya ni Yuga ng ilang beses at muling hinarap siya ng maghayganti si Kiraya at ang kanyang grupo sa paaralan. Sa kasalukuyan, ang labanan sa pagitan ni Yuga at Miki ay nagsisimula, at si Miki ang nangunguna sa kabila ng hindi niya pinagkadalubhasaan ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan. Nagpa siya siyang gamitin ito laban kay Yuga, na nagresulta sa kumpletong pagkatalo ni Yuga. Inanunsyo ni Miki na muli silang maglalaban pagkatapos ng laban sa volleyball, at umaasa na maperpekto na ang kanyang diskarte. Pagkatapos ng pagkatalo, hinamon ni Yuga si Tujo na makipaglaban para maunawaan kung paano niya lalabanan ang pag-atake ni Miki. Idineklara ni Bill na draw ang laban, at pinasalamatan ni Yuga si Tujo sa pagtulong sa kanya na maunawaan na ang kanyang espesyal na hakbang ay ang kanyang sariling fighting spirit. Parehong masaya sina Tujo at 4 nang makitang muli ni Yuga ang kanyang kalooban na lumaban at hindi sumuko.
Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang araw ng pista ng paaralan, at ang mga estudyante ay nagsimulang magalak at magsaya. Nagpasya si 4Ochi na bumisita sa isang maid cafe bago ang laban at nakita niya si Asosa, na nagbanggit na ang kanyang cafe ay walang maraming customer sa ilang kadahilanan. Ipinaalam ni Kazo kay Asosa na ang Holy Knights ay nagbukas ng isang cafe, na nagpapaliwanag ng kakulangan ng mga customer sa Asosa's Cafe. Si 4Ochi, na sinusuri ang sitwasyon, ay nakapansin ng mga kapintasan sa shop at nagpasya na tulungan si Asosa na mapabuti ito upang makipagkompetensya sa Holy Knights. Sinimula ni 4Ochi na turuan si Asosa at ang kanyang mga kasama kung paano batiin at tanggapin ang mga customer. Si Alan, na nakadamit bilang isang katulong, ay sumama upang maipaliwanag ng mas mabuti ang mga pagkakamali. Nang istorbo si Kon Aidet na nainas kay 4Ochi sa pag-aaksaya ng oras sa halip na nasa pre-match meeting. Nilinlang ni 4Ochi si Kon Aidet na magbihis bilang isang kasambahay upang tulungan si Asosa, na ikinatwiran na nahaharap na siya sa mga Holy Knights bago ang laro. Samantala, bumisita si Yuga sa mga food tent sa festival at nakita si Tuju, na nagtatrabaho sa isa sa kanila. Nagpasya si Yuga na kumain doon habang si Tuju ay naghahanda ng pagkain ng mabilis. Nagulat ang mga nasasakupan ni Kon Aiden nang makita ang kanilang pinuno na nakadamit bilang isang kasambahay, at sinamantala ni 4Ochi ang sitwasyon upang sila ay sumali sa tindahan ni Asosa, na tinatakot ang mga customer sa kanilang mga personalidad. Dumating si Helde sa tindahan upang subukan ang isang dessert, at humingi ng tulong si 4Ochi sa mga babae. Pumayag si Helde na ipakita sa kanila kung paano maging mabuting lingkod. Nagpakita ang mga masasamang tao upang magdulot ng gulo, ngunit natalo sila ni Helda at ng mga babae, na pinipilit silang makatakas. Pinigilan ng mga lalaki ang mga tulisan na sumusubok na tumawag para sa reinforcements, ngunit natuklasan na natalo na ng Holy Knights ang kanilang mga reinforcements at ipinaalam sa kanila na oras na para sa laban ng volleyball. Ang parehong mga koponan ay nagkikita sa gymnasium kung saan ang mga mag-aaral ay nanunood ng laban at sinusuportahan ang mga Holy Knights. Ang referee ay nagtatanong kung plano ni Yuga na makipaglaro sa isang sanggol sa kanyang likod kung saan ang sagot ni Yuga ay oo, isinasaalang-alang na hindi ito labag sa mga patakaran. Ang bawat tao ay nagpapahintulot kay Yuga at Bill na ituring bilang isang manlalaro. Nagsisimula ang laban sa isang malakas na serve ni Alex, pinatigil ito ni Kon Aidet na nagpapahintulot kay Himikawa na umatake. Gayunpaman, madaling hinaranggan ni Azuma ang shot, na nagbibigay sa Holy Knights ng unang puntos. Sinubukan ni Yuga at Tujo ang isang diskarte kung saan hawak nila at inihagis ang bola ng husto, ngunit tinawag ito ng referee na isang foul, na ikinagulat ng mga lalaki. Pinagsabihan sila ni Kon Aiden na hindi sila naglalaro ng basketball, habang nangunguna ang Holy Knights dahil sa mga pagkakamali ng mga lalaki. Tumawag si Himikawa ng timeout para talakayin ang diskarte. Ang mga lalaki ay bumalik sa laro na mas motibasyon, na ikinatakot ng Holy Knights. Nag-serve si Nanami, natanggap ni Kon Aida ang kanyang pag-atake, at ang mga lalaki ay gumawa ng pinagsamang pag-atake. Ginamit ni Yuga si Bill bilang isang decoy para lituhin ang mga kalaban, at payagan si Himikawa na maka-score ng puntos. Nagreklamo ang Holy Knights, ngunit naalala ni Himikawa na tinanggap nila sina Yuga at Bill bilang isang manlalaro. Ginagamit ng delinkwenteng koponan si Bill sa kanilang kalamangan upang makapuntos, ngunit nagpasya si Azuma na maglaro ng seryoso at madaling nakapuntos sa kanyang pagsiserve. Natigilan si Kon Aiden na hindi niya masundan ang bola. Pinalitan ni 4Ochi si Kon Aidet na nasugatan ang mga braso matapos subukang pigilan ang mga serve ni Azuma. Ang mga lalaki ay nahaharap sa isang kawalan kapag wala ang kanilang sweeper at kapitan. Si Kon Aidet, na napagtanto na ayaw niyang matapos ang klase sa isang pagpapatalsek, ay bumalik sa court at nag-udyok sa koponan na manalo ng magkasama. Tinamaan ni Azuma ang kanyang malakas na serve, ngunit pinigilan ito ni Kon Aidet sa pag-aakalang hindi ito katugma sa mga serve ni Helda. Tumama si Yuga ng isang malakas na bagsak, at umiskor sila ng isa pang puntos sa laban. Ang mga tulisan ay umunlad bilang isang koponan, at ang karamihan ng tao ay nagsimulang suportahan sila. Pagkatapos ng matinding laban, naitala ni Yuga ang punto ng pagpapasya, na iniiwasan ang pagpapatalsek. Binati sila ni Azuma, ngunit naputol ang pagpupulong nang magpakita si Kiraya sa gym na naghahanap ng paghihiganti.
Sinubukan ni Azuma na pigilan si Kiraya at hiniling na umalis siya, ngunit ipinahayag ni Kiraya na ang kanyang mga nasasakupan ay hinahawakan ang mga estudyante na bihag sa gymnasium. Hindi magagamit ni Azuma or ng Holy Knights ang kanilang lakas laban kay Kiraya dahil sa banta na ito. Ibinalita ni Kiraya ang kanyang intensyon na paalisin si Yuga mula sa Saint Ishiyama, pinahirapan siya upang magdulot ng away at isagawa ang kanyang plano. Sinubukan ni Konaide na salakayin si Kiraya, ngunit pinigilan siya ni Natsuki. Pinaalalahanan siyang huwag gawing walang kabuluhan si Yuga at manggapagsisikap ng iba na maiwasan ang pakikipaglaban. Nagpapakita na tinulungan ni Miki si Yuga, itinulak si Kiraya palayo at inihayag na lumipat din siya sa Nara mga taon na ang nakararaan. Napagtanto ni Miki na hinayla siya ni Yuga palayo sa gulo kasama si Kiraya upang protektahan siya sa Nara, na nagpapakita na palagi siyang naghahanap sa kanya. Nagpapakita ang grupong Shadow, na nagpapakita na nagtatrabaho sila para kay Kiraya. Iniligtas ni Yuga si Miki, at magkasamang hinarap nila ang mga kampan. Nagpasya si Kiraya na gamitin ang mga bihag, ngunit ang mga Holy Knights at mga tulisan ni Azuma ang nag-aalaga sa mga kampan ni Kiraya. Inilabas ni Yuga ang kanyang demonyong kapangyarihan gamit ang isang espesyal na pamamaraan, na nagdudulot ng pinsala sa mga anino ni Kiraya at Shadow Group nang hindi direktang umaatake, upang maiwasan ang pagpaslang sa kanila. Si Kiraya, na natatakot, ay tumakas kasama ang kanyang mga nasasakupan upang maiwasang mapaslang ni Yuga. Nataranta ang audience sa nangyari at may kakaibang marka sa katawan ni Yuga. Inanunsyo ni Azuma na ito ay isang dula na may mga espesyal na epekto upang palakpakan. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yuga na huwag ipakita sa publiko ang kanyang kapangyarihan ng demonyo, na ikinagulat ni Yuga na alam ito ni Azuma. Pagkatapos ng pista, nakita ni Yuga sina Helda at Alan sa rooftop ng paaralan, na ipinaalam sa kanila na alam ni Azuma ang mga demonyo at ang kanilang mga kapangyarihan. Kinabukasan, bumalik si Yuga sa paaralan habang si Konaide ay tumitingin ng may pag-aalinlangan, hindi naniniwala na ang mga kasanayan ni Yuga ay produkto ng mga espesyal na epekto. Ang mga babaeng tagasunod ni Konaide ay mali ang interpretasyon sa sitwasyon, iniisip na si Konaide ay nagbabalak na ipahayag ang kanyang pag-ibig para kay Yuga, na nagpakaba sa kanya. Samantala, kino-question ni Yuga ang pagkakakilanlan ni Azuma habang patuloy na kumakanta si Bill. Naging tanyag si Bill sa mga babae, na ginagawang hindi komportable si Yuga, at sinamantala ni 4OC ang pagkakataong magpasikat. Hinihiling ng mga babae kay Yuga na ipakita ang mga espesyal na epekto sa paaralan, na nagdudulot ng kagalakan. Si Yuga, na hindi makagawa ng mga tricks, ay hinampid si 4OC upang sorpresahin ang mga manunood. Pinagmamasdan ni Konaide si Azuma mula sa malayo, at naghahanap ng mga sagot tungkol sa nangyari sa gymnasium. Ipinaliwanag ni Azuma na ang lahat ng ito ay isang dula. Kinumpirma ng mga babaeng tagasunod ni Konaide ang kanilang mga hinala, ngunit umalis si Azuma nang maputol ang pag-uusap. Tinawag ni Tuju si Azuma upang tapusin ang kanilang laban. Sumali rin si Yuga, ngunit nagpakita si Sei Otami at natalo ang tatlo sa isang suntok. Si Sei Otami ay naging bagong guro ng Ishiyama. Hindi niya iginagalang si Konaide, madali niyang pinigilan ang kanyang mga babaeng tagasunod, at ipinakita ang kanyang sarili bilang isang kakaibang guro. Kinausap ni Konaide si Sei Otami tungkol kay Yuga at Tuju, ngunit inilihis niya ang pag-uusap sa pamamagitan ng pagtatanong sa kanya kung in love siya kay Yuga. Pagkaraan ng ilang oras, nagising si Yuga matapos talunin ni Sei Otami, na nagdala sa kanya at kay Tuju sa klase. Natuklasan ni Yuga na si Sei Otami ang kanyang bagong guro. Nakita ni Tuju si Namami, na inihayag na sila ay magkaibigan noong bata pa sila. Si Sei Otami ang figurang tinitingala ni Tuju, at naging inspirasyon niya na ipatato ang Zebel spell. Sinisiyasat ni Konaide ang gym at natuklasan na ang mga marka mula sa pamamaraan ni Yuga ay nananatili sa sahig, na nagmumungkahi na nagsinungaling si Azuma tungkol sa mga espesyal na epekto. Samantala, nakita ni Sei Otami ang isang dimensional na butas sa kisame ng gym, at sinliyuhan ito gamit ang kanyang demonyong kapangyarihan. Nagpakita si Helda at inaway si Sei Otami, ngunit nahuli niya siya gamit ang kanyang Zebel spell. Binalaan ni Sei Otami si Helda na dapat lumakas sina Yuga at Bill sa lalong madaling panahon, or sila ay masasawi. Nakipagkita si Sei Otami kay Yuga, na hinanap siya upang tanungin kung sino talaga siya. Sinabi ni Sei Otami na siya lamang ang kanyang guro at sinabi kay Yuga na dapat siyang dumalo sa mga klase.
Sinubukan ni Yuga na ipagpatuloy ang pag-uusap ngunit misteryosong nawala si Sei Otami. Kinabukasan, sinimula ni Sei Otami ang klase sa pamamagitan ng pagbabasa ng tula, ngunit pinutol siya ni Forochi sa pamamagitan ng pagturo na nagtuturo siya sa maling klase. Humingi ng tawad si Sei Otami at hiniling kay Yuga na isalin ang isang text na ikinagalit ni Yuga na sa kabila ng kanyang pagtutol, ay pinilit na sumunod sa kahilingan ng kanyang bagong guro. Pagkatapos ng klase, naghahanda sina Yuga at Forochi na umalis sa akademya. Gayunpaman, napagtanto ni Forochi na nakalimutan niya ang kanyang mobile phone, at hiniling kay Yuga na hintayin siya habang hinahanap niya ito. Habang hinahanap ang kanyang mobile phone, nagpakita si Konaide sa harap ni Yuga upang magtanong sa kanya ng pribado. Tinanong ni Konaide si Yuga tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Bill. Sinubukan ni Yuga na alalahanin ang buong pangalan ni Bill ngunit nabigo ito. Samantala, pinagmamasdan ni Forochi ang pagkikita ni Yuga at Konaide, sa una ay iniisip na ito ay isang pagtatapat. Nang marinig niya ang usapan, napagtanto niya na naghihinali si Konaide kina Yuga at Bill. Nagpa siya si Yuga na hilingin kay Bill na sabihin kay Konaide ang kanyang buong pangalan, ngunit hindi ito maalala ni Bill. Si Forochi, na hindi maalala ang pangalan, ay sumama kay Yuga upang lutasin ang sitwasyon. Si Konaide, nalilito, ay pinapanood ang eksena habang si Bill, na nalulungkot, ay sinusubukang tumakas. Napahinto si Bill ng isang babae na nagngangalang Yuda, na binanggit ang buong pangalan ni Bill nang walang problema. Si Forochi, na napagkakamalan siyang si Helda, ay nagdulot ng galit kay Yuda, na nagpatambo sa kanya na mawalan ng malay. Nilapitan ni Yuda si Yuga at tinanong siya kung papayag ba siyang masawi para bigyan siya ng malaking pabor. Pumagitna si Helda, ibinunyag na si Yuda ang kanyang nakatatandang kapatid, at hiniling kay Yuga na tumakas kasama si Bill. Naghanda si Yuda na labanan si Helda, ngunit pinigilan siya ng dalawa pang katulong na babae, sina Satora at Isabela, at nagpakita ang isang lalaki at ipinakita ang kanyang sarili bilang nakatatandang kapatid ni Bill at amo ni Yuda, Isabela, at Satora. Nagpatawag siya ng trono at umupo para hintayin ang kanyang mga katulong, na ikinagalit ni Yuga. Pumagitna si Konaide at tinanong si Yuga kung ano ang nangyayari. Inihayag ni Yuga na ang lahat ng mga tao sa harap nila ay mga demonyo, na iniwan si Konaide na nagtataka. Nagsimulang isipin ni En na si Yuga ay umiibig kay Konaide, ngunit sinasabi ni Yuda na si Konaide ang umiibig kay Yuga. Sinubukan itong itanggi ni Konaide, ngunit pinawalan siya ng malay ni Yuda para hindi na siya madamay pa. Tinanong ni Yuga si En kung bakit siya napunta sa mundo ng mga tao, at ibinunyag ni En na siya ay ipinadala ni Beelzebub upang sirain ang sangkatauhan at nagmumungkahi na makipagtulungan sa kanila, habang hinahatak ni Bill ang kanyang mga paa sa pagtupad sa kanyang misyon. Planong sirain ni En ang sangkatauhan, at humihingi siya ng kooperasyon ni Yuga at ng iba pa. Tinanggihan ni Bill ang panukala sa pamamagitan ng paghagis ng ice cubes kay En, na biglang nagulat. Sinisikap ng mga katulong na pakalmeyan si En upang maiwasan niyang gawing dagat ng apoy ang lugar. Nagpa siya si Yuga na dalhin si En at ang iba pa sa silid ni Forochi upang maiwasan ang pinsala sa kanyang bahay. Ibinunyag ni En na siya ay ipinadala sa utos ni Beelzebub dahil masyadong natatagalan si Bill upang makumplito ang kanyang misyon, at planong makipagtulungan sa kanila upang sirain ang sangkatauhan, ngunit nasasabik siyang tumuklas ng mga video game salamat kay Forochi. Naglalaro ng video game sina Bill at En, at madaling natalo ni Bill si En. Bagamat natatakot ang mga katulong na umiyak si En, nagawa nilang pakalmeyan siya sa pamamagitan ng pag-imbite sa kanya na maglaro ng mga video game. Masaya si En na dumating sa mundo ng mga tao upang matuto tungkol sa mga video game, at nagpa siya na ipagpaliban ang pagkasira ng sangkatauhan upang mas masiyahan siya sa mga ito. Pagkatapos ng mga pangyayaring ito, bumalik sina Yuga, Helda, at Konaide sa kani-kanilang tahanan. Nararamdaman ni Yuga ang tensyon sa hangin, habang si Helda at Konaide ay nanatiling tahimik mula nang umalis sila sa bahay ni Forochi. Nagpa siya si Konaide na basagin ang katahimikan, at sinabi kay Yuga na mas gugustuhin niyang umuwing mag-isa mula ngayon. Nagpaalam siya sa mga lalaki, at nagsimulang magtaka si Yuga kung ano ang nangyayari kay Konaide. Sinagot ni Helda ang tanong ni Yuga, na itinuro na kakaunti ang mga tao na tatanggap ng pagkakaroon ng mga demonyo ng kasing dali ng kanilang ginagawa. Kinabukasan, pumunta si En sa isang play center kung saan sinubukan niya ang iba't ibang laro ng tao kasama ang kanyang mga kasambahay.
Ipinaalam sa kanya ni Satora ang tungkol sa isang kahangahangang amusement park na nagdudulot ng kasiyahan kay En. Samantala, napansin ni Nini at ng iba pa na medyo nagiging iba ang pag-ugali ni Kon Aida kaysa karaniwan. Ipinapalagay nila na si Kon Aida ay umamin, at tinanggihan siya ni Yuga. Si Nini ay tumingin kay Yuga na masama ang loob na tinanggihan niya ang kanilang pinuno. Sina Kazuo at associate na nagmamasid sa sitwasyon, ay naniniwala na si Kon Aida ay may problema. Nagpa siya si Asose na makipag-double date kay Kazuo para tulungan si Kon Aida kay Yuga, at sumama si Alan para tulungan sila. Pagkatapos ng ilang oras, pumunta sina Kazuo at Asose sa amusement park kasama sina Alan at 4Ochi. Masama ang loob ni 4Ochi na ayaw niyang makipag-date kay Alan. Dinadala ni Alan sina Yuga at Kon Aida sa kanyang dimensional na portal, na ginagawang triple date ang double date. Nasisiyahan si Yuga sa isang kaaya-ayang sandali kasama si Kon Aida, at napansin ng lahat na masaya silang magkasama. Gayunpaman, ang pagdating ni En ay naputol ang pag-uusap, at binato ni Bill ng ice cream si En, na halos mapaiyak siya. Nagpa siya siyang sumakay ng roller coaster sa kabila ng mga babala ni 4Ochi. Nagpakita si Alan at inilipat ang mga lalaki sa lupa upang maiwasan ang sakuna. Pilit siyang pinapakalma ng mga kasambahay ni En matapos matakot. Matapos mawala si En, nalaman ng mga lalaki na nakapasok siya sa haunted house sa parke. Ginagamit ni Kon Aida ang kanyang espada para sirain ang bahay at pigilan si En na matakot sa mga halimaw. Pagkatapos ng araw na ito sa parke, binanggit ni Isabela na plano ng mga tagasunod ni En na salakayin sina Yuga at Bill upang si En ang tanging maninira sa mundo ng mga tao. Ito ang pinaniniwalaan nilang magpapasya kung sino ang pinakaangkop na magmana ng trono ni Behemoth. Binalaan ni Isabela si Helda na ang paghahati ng 34 na haligi ng Behemoth, isang grupo ng mga demonyong mandirigma, ay maaaring magpakita anumang oras kaya dapat silang mag-ingat. Pagkatapos nito, nakita namin si Yuga na nagpapahinga sa looban ng akademya, na sinasalamin ang mga salita ni En at ng kanyang mga alipin. Malinaw pa rin sa kanya kung sino ang 34 na haligi ng Behemoth. Sa sandaling iyon, mukhang masaya si 4Ochi pagkatapos bumili ng bagong strawberry chocolate roll. Gayunpaman, si Yuga, sa isang suntok, ay pinalipad ang rolyo ni 4Ochi, na ikinagulat niya. Samantala, si Tujo ay may pribadong pagpupulong kay Nanami, na naghatid ng mensahe mula kay Azuma. Nagpasalamat si Tujo sa kanya at sinabi kay Nanami na malamang napupunta si Azuma sa lugar kung saan siya ipinatawag. Naalala ni Nanami ang nakaraan nila ni Tujo nang makilala niya ito sa klinika ng kanyang ama. Nagkita ang dalawa ng kailanganin ni Tujo ng paggamot para sa mga pinsalang dulot ng problema. Kalaunan ay nasangkot si Tujo sa isang away sa kalye, at malapit nang atakihin mula sa likuran. Nagpakita si Nanami upang protektahan siya, na humantong sa isang pag-aalipusta mula sa kanyang mga magulang dahil sa pagkakaroon ng gulo. Napag-alaman na kapwa kilala ni Tujo at Nanami si Azuma noong mga bata pa sila, at pareho silang humahanga sa kanya. Gayunpaman, naputol ang mga alaala ni Nanami nang pigilan ni Tujo ang kagamitan ni 4Ochi sa paghampas kay Nanami. Sa ibang lugar, si En ay nasa isang game center kung saan paulit-ulit siyang natatalo sa isang arcade. Humihingi siya ng karagdagang pera sa kanyang mga kasambahay, ngunit sinabi nila sa kanya na wala na sila. Nagpakita si Kenzaki at sinabihan si En na dapat na siyang tumigil sa pagiging maingay, na nagpapakita na siya ang kanyang karibal sa laro. Naputol ang pag-uusap nang magpakita si Himikawa, ang may-ari ng game center. Sina Kenzaki at Himikawa ay nagtatalo at nag-away on the spot. Pinutol ni En ang pagtatalo sa pamamagitan ng paglalaro ng isa pang video game. Iminumungkahi ni Kenzaki at Himikawa na maglaro siya ng mga online games sa bahay. Bumalik kasama si Yuga, bumalik siya sa bahay at binati ng kanyang ina, na nagpahayag na si Helda ay natututong gumawa ng crickets. Sa kabila ng unang pagtanggi ni Yuga, umiiyak ang kanyang ina, at pinagbantaan siya ng kanyang kapatid na babae, na pinilit siyang tumulong sa kusina. Gumamit si Helda ng mga sangkap mula sa Demon World, at dapat lumabas sina Yuga at Helda para bumili ng higit pang mga sangkap at magluto ng crickets mula sa simula. Samantala, si Kon Aida ay nasa silid-aklatan at nag-aaral tungkol sa mga demonyo ngunit napagtanto niyang wala siyang naiintindihan. Nagpakita si Azuma at binalaan si Kon Aida na may mga bagay na mas mabuting iwanang hindi alam.
Pagkatapos, nakita ni Konaide sina Yuga at Helda, at habang pinag-uusapan nila ang mga pagkain ng magkabilang mundo, hiniling ni Helda kay Konaide na subukan ang kanyang mga crickets balang araw. Bago makauwi si Konaide, nahuli siya ng isang demonyo na nagngangalang Hikados, isang miyembro ng 34 na haligi ng Behemoth na nagpaplanong gamitin siya upang lumikha ng isang kontrata, at ilabas ang kanyang sukdulang kapangyarihan sa mundo ng mga tao. Sa kabilang banda, si Tuju ay nasa isang construction site kasama si Nanami na naghihintay kay Azuma, na sumulpot upang tuparin ang kanyang pangako na labanan si Tuju. Pagkatapos ng matinding laban, nasugatan sina Azuma at Tuju. Bumalik kay Yuga, nagpasya siyang lumaban sa tabi ni Helda upang iligtas si Konaide mula kay Hikados. Ina-activate ni Yuga ang kanyang Zebel spell para gamitin ang Zebel Blast Technique, ngunit pinahinto ni Hikados ang pag-atake gamit ang isang kamay, at ipinahayag na ang kanyang target ay palaging si Helda. Nagpapakita na pinalaya ni Helda si Konaide, ngunit tinusok ni Hikados ang kanyang katawan gamit ang isang sibat na iniwan si Yuga na nakatulala. Pagkatapos nito, nakita natin kung paano umiyak si Bill, ngunit ibinunyag ni Helda na siya ay buhay pa at hiniling sa mga lalaki na tumakas. Napansin ni Yuga na nagising na si Konaide, kaya pinakiusapan niya itong bantayan si Helda habang kaharap niya si Hikados. Samantala, nagpapatuloy ang labanan sa pagitan ni Tuju at Azuma, at si Kenzaki at isang tagasunod ni Konaide na nagngangalang Yuki ay nagpakita upang lihim na obserbahan ang laban. Naputol ang paghaharap ng magpakita ang dalawang demonyo mula sa 34 na haligi, sina Naga at Graffle, upang talunin si Azuma, na naramdaman ang kanyang kapangyarihang demonyo. Napagtatanto na mahina si Azuma, naniniwala si Naga na siya ay isang inapo lamang ng isang mababang antas na demonyong itinapon sa mundo ng mga tao. Naalala ni Azuma ang babala ng punong guro ng Saint Ishiyama tungkol sa hindi pagharap sa mga purong demonyo, ngunit nagpasya siyang harapin ang mga demonyo na humahabol sa pangunahing tauhan upang maprotektahan ang kanyang akademya. Gayunpaman, madaling ibinaba ni Graffle si Azuma sa kanyang mahusay na pisikal na lakas. Pumagitna si Tuju para pigilan si Graffle at nagpas siyang labanan ang demonyo ng buong lakas. Samantala, si Yuga ay may mga problema sa pakikipaglaban kay Hikados dahil siya ay mas malakas. Gayunpaman, si Yuga ay lumikha ng isang diskarte upang ihinto ang sibat ni Hikados, at makalapit ng sapat upang magamit ang kanyang demonyong pamamaraan sa malapitan. Ibinunyag ni Hikados ang kanyang kakayahang pigilin ang mga pag-atake ng pangunahing tauhan gamit ang isang kamay, na ikinagulat niya. Nagpapakita na iniligtas ni Sei Otami ang kanyang mag-aaral, na madaling itinulak si Hikados sa tabi. Pagkatapos ay isinaaktibo ni Sei Otami ang kanyang napakalaking kapangyarihan ng demonyo bilang isang spellmaster, ganap na kinokontrol ang kanyang kontrata sa isang demonyo. Nagpasya ang mga demonyong sina Naga at Graffle na iwan ang mga lalaki na buhay para hanapin si Sei Otami. Si Sei Otami, bilang isang spellmaster, ay nagpapakita ng kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng pagharap sa mga demonyo, na pinipilit silang gumamit ng isang teleportation device upang makatakas at bumalik sa kanilang mundo. Kaya, si Yuga at ang mga babae ay nakaligtas sa pag-atake ng mga demonyo. Pagkatapos nito, nakita naming dinala ni Alan sina Porkes at Lamia mula sa Demon World para pangalagaan ang mga sugat ni Helda at Yuga. Pinagalitan ni Lamia si Yuga sa pagpayag kay Helda na masugatan ng husto, habang binanggit ni Porkes na wala na sa panganib si Helda salamat sa paunang lunas ni Konaide, na nagpapaginhawa sa lahat. Sinisisi ni Sei Otami si Yuga sa pagiging mahina, at hiniling sa kanya na pumasok sa paaralan sa susunod na araw dahil tuturuan niya siya ng tamang paraan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos nito, umalis si Sei Otami sa bahay ni Yuga. Samantala, tinanong ng kapatid ni Yuga si Konaide tungkol sa Red Tails bilang tagapagtatag at unang pinuno ng grupong ito. Pagkatapos ay hiniling niya kay Yuga na samahan si Konaide pauwi. Dinala ni Yuga si Konaide sa isang bisikleta, na nagpakawala tungkol sa pakiramdam na walang magawa dahil sa pagiging mahina at hindi kayang protektahan ang sinuman. Pagkaraan ng ilang minuto, nakarating sila sa bahay ni Konaide, na nagtanong kay Yuga kung pupunta ba talaga siya kay Sei Otami para lumakas. Sumagot si Yuga na hindi niya ito gagawin dahil sa pagmamalaki. Sa sandaling iyon, nagpakita ang lolo ni Konaide, at nagkaroon ng ideya si Yuga na hilingin sa kanyang lolo na sanayin siya upang patunayan na hindi niya kailangan ang tulong ni Sei Otami para maging makapangyarihan.
Kinabukasan, sinimula ni Yuga ang kanyang pagsasanay kasama ang lolo ni Kon Aide sa paniniwalang si Kon Aide ang pinsan ng babae na natagpuan niya sa parke. Nagpapakita si Kuta na ikinagulat ni Kon Aide sa kalokohan ng pangunahing tauhan. Inutusan ng lolo ni Kon Aide si Yuga na linisin ang dojo ng walang tigil, at si Yuga ay sumunod, iniisip na ang trabahong ito ay dapat may lihim na pagsasanay. Samantala, nagpasya si Bill na tulungan si Yuga na maglinis na gustong lumakas. Sinusubukan ni Kuta na magpakita ng higit na kahusayan sa pamamagitan ng paglilinis kasama ang mga lalaki. Sinisikap ni Bill na hindi matalo sa kanyang munting karibal. Sina Yuga at Bill ay naglinis ng dojo courtyard, at sinubukan ni Yuga na panatilihing masigla ang kanyang espiritu sa kabila ng pagdududa sa mga intensyon ng lolo ni Kon Aide. Pagkaraan ng ilang oras, nagpapakita ang mga shadow group sa dojo at ginulo ang nilinis ni Yuga. Pinalipad sila ni Yuga sa isang iglap. Sa ibang lugar, kinausap ni Hilde sina Porkez at Lamia, na binanggit na ang mga demonyo ay babalik sa isang linggo upang magtipon ng kapangyarihan. Hiniling ni Hilde kay Lamia na hanapin si En bago bumalik ang 34 na haligi ng Behemoth, at pumayag si Lamia. Kaya naman, nagpasya siyang hanapin si Orochi, dahil siya lang ang taong kilala niya sa mundong ito para humingi ng tulong sa kanya sa paghahanap kay En. Sa sandaling mag-iisa siya sa kanya, ipinaliwanag niya na ang mga tagapaglingkod ni En ay dumating upang salakayin sina Yuga at Bill, kaya naman kailangan na nilang hanapin si En. Inihayag din ni Lamia kay Orochi na sina Yuga at Kon Aide ay naglakbay kasama ang kanilang lolo sa mga bundok upang magsanay at maging mas malakas, kaya sila ay nag-iisa sa sandaling ito. Pagkatapos ng ilang oras, nakita namin kung paano bumisita sina Orochi at Lamia sa isang game center upang subukang hanapin si En doon. Matapos maghanap ng mahabang panahon, natagpuan na lamang nila si Kenzaki, na nagpasya silang tanungin tungkol kay En. Gayunpaman, binanggit niya na sa kabila ng nakita niya, wala na siya rito. Nakita ng mga lalaki si Yuki at nagpasya na tanungin siya kung nakakita siya ng isang lalaki na may berdeng buhok, na sinagot niya na hindi niya nakita. Sa oras na iyon, ang mga lalaki ay nakatagpo si Himikawa dahil siya ang may-ari ng game center, na nagpagalit kay Kenzaki, at sinusubukang labanan siya gaya ng dati. Nagpasya silang ayusin ang kanilang mga pagkakaiba sa isang video game. Pagkatapos nito, nagpasya si Orochi na tipunin ang karamihan sa mga lalaki mula sa kanyang silid-aralan sa isang restaurant, upang sabihin sa kanila ang tungkol sa mga demonyong darating upang atakihin sila sa lalong madaling panahon. Ngunit nagsisinungaling siya sa kanila sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanila na sila ay mga estudyante mula sa isang paaralan na tinatawag na Akimano. Sinabi sa kanila ni Orochi na ang reputasyon ng Ishiyama School ay nakataya kung matalo sila sa ibang paaralan, kaya nagpasya silang lahat na tulungan si Orochi na mahanap si En sa ilalim ng kasinungalingan na siya ang pinuno ng paaralan ng Akimano. Samantala, nakikita namin si Tujo na nakikipagkita kay Seiyotami, para sabihin sa kanya kung gaano kalakas ang mga lalaking nakaharap niya. Tumugon si Seiyotami sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na sila ay tunay na mga demonyo, ngunit hindi siya maintindihan ni Tujo dahil hindi siya masyadong matalino. Naging sanhi ito ng pagkabalisa ni Seiyotami, ngunit gayunpaman, nagpasya siyang turuan si Tujo kung paano labanan ang mga demonyo, dahil napagtanto niya na ang kanyang estudyante ay nasasangkot na sa problemang ito. Tinanggap ito ni Tujo ng walang pag-iisip. Sa kabilang banda, nakikita natin kung paano natagpuan ni Yuga ang kanyang sarili sa isang tren kasama si Kon Aide, ang kanyang lolo, at ang mga shadow group. Dahil nagpasya na rin silang maglakbay upang maging mas malakas sa Mutasu Mountains. Gayunpaman, nagpasya ang lolo ni Kon Aide na patagilan ang paglalakbay sa pamamagitan ng pagtahak sa talagang mapanganib na mga kalsada upang makapagsanay ang mga lalaki, habang sila ay patungo sa kanilang destinasyon. Makalipas ang ilang oras, nakita naming dumating ang mga lalaki sa isang talon. Nang makita ito, nagpasya sina Yuga at Shadows Group na magsanay sa ilalim nito, sa paniniwalang plano ng lolo ni Kon Aide na hilingin sa kanila na gawin ito. Gayunpaman, sinabi sa kanila ng lolo ni Kon Aide na ang una nilang pagsubok ay ang pagkuha ng bato, kaya naisip ni Yuga na niloko sila ng matanda at wala siyang planong sanayin sila. Sa kabila nito, nagpasya siyang maghanap ng batong makakalaban sa Shadows Group para makita kung sino ang makakakuha ng pinakamalaki. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang mga lalaki sa lolo ni Kon Aide sa pamamagitan ng ilang malalaking bato.
Pagdating doon, sinabihan sila ng matanda na kailangan na nilang basagin ang bato na dala ng kanilang mga kamay, at wala silang makakain hanggang sa magtagumpay sila. Nang marinig ito, nagulat ang mga lalaki, at sinubukang basagin ni Yuga ang kanyang bato ngunit nasaktan ang kanyang kamay. Tinanong ng isa sa mga shadow group ang lolo ni Kon Aida kung posible bang kumpletuhin ang pagsusulit na ito, kung saan tumugon ang matanda sa pamamagitan ng pagtatanong kay Kon Aida na ipakita kung paano hatiin ang bato sa dalawa. Ginagamit ni Kon Aida ang kanyang kakayahan sa pagputol ng bato, sa pamamagitan ng pagtutuon ng lahat ng kanyang enerhiya sa isang punto. Pagkatapos nito, binanggit ng matanda na ang pinakamahalagang bahagi ng pagsusulit na ito ay upang malaman kung paano gamitin ang kanilang mga kapangyarihan, paghinga, posture, at konsentrasyon. Nagpa siya ang mga lalaki na subukang basagin ang mga bato. Sa kabilang banda, si Forochi at ang iba ay naghahanap ng isang grupo na kilala bilang Skullheads upang makakuha ng impormasyon tungkol kay En. Ang mga miyembro ng Tosu Shinki ay nagpapakita upang atakihin ang mga Skullheads, at kunin ang impormasyon. Pagkatapos, pumunta ang mga lalaki sa isang game center para hanapin si En, ngunit napagtanto na ito ay ang Sonata Brothers at ang MK5 na may berdeng buhok na nag-aaksaya ng oras. Bumalik kay Yuga, nagawang basagin ng Shadows Group ang kanilang mga bato at manalo ng karapatang kumain. Ngunit bumagsak pa rin si Yuga sa pagsubok dahil plano niyang sirain ang pinakamalaking bato sa lugar. Sa gabi, dinala ng matandang lalaki ang mga lalaki sa pinakamalapit na templo sa bundok kung saan nakilala nila ang isang babae na nagngangalang Iza na kinilala si Bill bilang isang demonyo. Sinabi ng matanda kay Yuga na kung hindi niya babuoin ang sarili niyang lakas, hindi niya magagamit ng maayos ang kanyang kapangyarihang demonyo. Nagulat sa kaalaman ng matanda sa mga demonyo, nagpa siya si Yuga na bumalik sa mga bundok upang subukang basagin ang bato. Kinabukasan, napagmasdan ni Kon Aida kung paano nalampasan ni Yuga ang pagsubok gamit ang sarili niyang lakas. Gayunpaman, ipinadala ng matanda si Yuga kay Sei Otami, na nasa kabundukan, upang ipagpatuloy ang ikalawang bahagi ng pagsasanay ni Yuga. Sa kabilang banda, tumungo ang grupo ng Ishiyama sa bahay ni Himikawa matapos malaman na naglalaro si En ng mga video game online. Ibinunyag sa kanila ni Himikawa na mayroon siyang silid ng video game sa kanyang malaking gusali, kung saan maaari silang maglaro para magawa ang kanilang misyon. Pagdating doon, naalala ni Forochi na naging fan si En ng fighting games, kaya nagpa siya si Chiaki na maglaro, bilang isang eksperto sa fighting games. Pagkatapos ng ilang laro, nahanap ni Chiaki si En sa isang online game at madali siyang natalo. Nakipag-ugnayan ng mga lalaki kay En upang tanungin ang kanyang kasalukuyang lokasyon, at iminungkahi niya na kung mapagtagumpayan nila siya, ibubunyag niya ang kanyang kinaroroonan. Si Chiaki ay tumanggap at nanalo sa mga unang round, ngunit pagkatapos ay nagsimulang matalo, natuklasan na siya na ngayon ay nakikipaglaro kay Isabela sa halip na kay En. Pagkatapos nito, ang mga lalaki ay natalo ng ilang beses sa iba't ibang laro laban sa grupo ni En, kaya nagpa siya silang bumalik sa bahay ni Himikawa sa susunod na araw para makaganti at malaman kung nasaan ang kapatid ni Bill. Sa pagkakataong ito, hinahamon nila sila sa isang shooting match, at lahat ay naghahanda sa pamamagitan ng paglikha ng sarili nilang mga karakter sa 9 versus 9 na laro. Si Shiro at Nini, na hindi sanay sa mga video game, ay pinipilit ang iba na magsikap na manalo. Samantala, hiniling sa kanya ng mga aliping babae ni En na manatili sa likod na nangangatwiran na ang isang hari ay dapat maghintay, dahil maaari silang magkamali na humantong sa pagkatalo. Kasabay nito, tinambangan ni Yuda si Chiaki at nagpa siya si Nini na isakripisyo ang sarili para kay Chiaki. Samantala, kinukuha ni Sei Otami si Yuga para pigilan siya sa pagtakas. Sa kabila ng pangakong hindi tatakas, sinubukan ni Yuga na tumakas na nagudyok kay Sei Otami na sundan siya. Ginamit ni Yuga ang natutunan niya mula sa matanda upang basagin ang mga bato sa kanyang dinadaanan, at ganoon din ang ginawa ni Sei Otami, sinira ang isang malaking bato na humaharang sa labasan ni Yuga. Makalipas ang ilang oras, tumanggi pa rin si Yuga na sanayin ni Sei Otami dahil sa kanyang pride. Gayunpaman, lumapit si Bill kay Sei Otami at hiniling sa kanya na turuan siya, na ikinagulat ni Yuga. Sa wakas, pumayag si Yuga na sanayin si Sei Otami para malampasan siya sa lakas, at masaya si Sei Otami sa desisyon. Bumalik sa Ishiyama Boys, nakita natin kung paano nagawang buhayin ni Chiaki si Nini dahil siya ang doktor ng grupo. Ito ay nagpapahintulot sa kanila na makatakas mula kay Yuda at sa kanyang mga tagasunod.
Gayunpaman, napansin nilang pareho kung paano nakakuha si Yuda ng isang malaking tangke, at ginagamit ito laban sa kanilang mga kasama, na nagdulot ng pag-aalala. Nagpakita si Yuki na may dalang malaking robot na madaling dumurog sa tangke ni Yuda, na nagbibigay sa mga lalaki ng kalamangan sa laban. Salamat sa higanteng robot, gayunpaman, hindi sinasadyang natapakan ni Yuki ang isang minahan at nasira ang kanyang robot, na naging dahilan upang mawalan ng kalamangan ang mga lalaki. Samantala, ang pangunahing tauhan ay nagsisimula sa kanyang pagsasanay, na binubuo ng pag-record ng isang kanta habang sumasayaw. Nagalit si Yuga kay Sei Otami at nagpas siyang sipain siya, sa paniniwalang iniinis lang siya nito. Inihayag ni Sei Otami na ang manlalaro ay mula sa mundo ng demonyo at may kakayahang gawing pisikal na nilalang ang boses. Nagpatawag siya ng kopya ng bill, at kailangan itong talunin ni Yuga para makapasa sa pagsusulit. Ang kopya ni Bill ay napatunayang makapangyarihan at madaling ibinaba si Yuga. Gayunpaman, napansin ni Yuga ang isang kuneho at nagpa siya na sundan ito sa kagubatan. Hinabol ni Yuga ang kopya ni Bill para talunin ito. Samantala, dinala ni Iza si Konaide sa isang espesyal na templo upang maging mas malakas. Nakatagpo nila ang kopya ni Yuga at Bill, na ikanalito ng dalawa. Patuloy na hinahabol ni Yuga ang kopya ni Bill para talunin siya. Minsang mag-isa, pinakiusapan ni Yuga si Bill na magpanggap na kuneho para habulin siya ng kopya nito. Pinababa nito ang bantay ng kopya ni Bill, na nagpapahintulot kay Yuga na talunin ito. Samantala, nahak ng maids ni En ang laro at madaling tinalo ang mga lalaki. Hiniling ni Himikawa sa mga lalaki na bumili ng oras habang siya ay umalis sa silid. Bumalik siya, na inihayag na binili niya ang laro at binuhay ng mga developer ang mga lalaki bilang mga zombie. Nagsimula silang lumaban, at ipinatawag ni Himikawa ang mga higanteng robot na pinagsama sa isang makapangyarihang delinkwenteng robot. Tinalo nito si En at ang kanyang mga kasambahay, na nagpapahintulot sa mga lalaki na manalo sa laro at ipagdiwang ang kanilang tagumpay. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang oras, nabunyag na hindi tinanggap ni En ang pagkatalo at patuloy na hinahamon ang mga lalaki. Walang tigil silang naglalaro laban kay En ngunit hindi nakuha ang kanyang kasalukuyang lokasyon. Natuklasan ni 4OC na malapit sila Mia kay En kaya nagpa siya siyang kausapin si En na nagpapanggap na sila Mia, na ikinatuwa niya. Gayunpaman, nagkamali si 4OC na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at huminto si En sa pagsagot sa kanya. Nagpa siya ang mga lalaki na magpahinga sa pamamagitan ng pagpunta sa kalapit na supermarket upang bumili ng pagkain at inumin. Pagbalik sa gusali ni Himikawa, nakita nila si Yuda na nakadamit bilang isang sekretarya at nagpa siya na sundan siya sa kanyang silid. Natuklasan nilang laging nasa loob ng isang silid sa Himikawa's building si En. Sa loob ng kwarto, kinakabahan si En habang pinagmamasdan sila Mia dahil sa nararamdaman nito para dito. Gayunpaman, napansin niya na sila Mia ay naging malapit kay 4OC at nakaramdam ng inggit. Nagpa siya si 4OC na bumalik sa iba, ngunit pinigilan siya ni Yuda at sinabi sa kanya na kailangan na niyang makipaglaro kay En. Sinubukan niyang tumakas kasama sila Mia ngunit napagtanto niya na binago ni Yuda ang espasyo, na ginawang hiwalay ang silid mula sa labas ng walang daan palabas para sa mga lalaki. Nakikipag-usap si Helda kay Lamia sa pamamagitan ng isang device at dinala ito sa silid salamat sa pinahusay na powers ni Alan. Ibinunyag niya na siya ay ganap na nakabawi, at nagpa siya na labanan si Yuda upang hiyain siya. Ginamit ni Helda ang kanyang espada at madaling sinira ang sandata ni Yuda, na nagpabigla sa lahat. Si Satora at Isabela ay nagpakita upang pigilan si Helda, ngunit siya, nagalit sa mga kasambahay ni En, ay hinarap ang tatlo at natalo sila ng madali, na nagpasaya kay 4OC. Bumukas ang isang dimensional na portal, na nagpapakita na ilang halijing demonyo ang bumalik sa mundo ng tao upang salakayin si Yuga. Nagpa siya si Helda na talunin ang isa sa kanila sa pamamagitan ng pagpapadala nito sa bubong ng gusali ni Himikawa na may isang pag-atake. Nagpapakita ang mga Ishiyama boys at napagkamalan nilang mga estudyante ng Akimo ang mga demonyo. Dumating din si Tuju para harapin sila. Nakipag-ugnayan si Nini kay Konaide upang ipaliwanag ang sitwasyon, at nakilala ni Konaide si Angelica, humihiling na ilipat siya sa gusali ng Himikawa upang tulungan ang kanyang mga kaibigan. Natagpuan ni Helda ang kanyang sarili na nakaharap kay Naga, Graffle, at Hikado sa bubong ng gusali, handang harapin silang mag-isa. Sa sandaling iyon, nagpakita si Yuga salamat kay Alan, na inihayag na natapos na niya ang kanyang pagsasanay kay Sei Otami.
Samantala, ang mga Ishiyama boys ay nakikitang nakaharap sa mas mahihinang mga demonyong haligi, na pinamamahalaan nilang panindagan dahil mas malakas sila kaysa dati. Nagpasya si 4Ochi na tumakas kasama sila Mia nang mapagtanto niya ang panganib na naruroon sa labanan. Gayunpaman, itinigil niya ang kanyang pagtakas nang makita niyang nagpakita si Angelica kasama si Conaidet na gumagamit ng pamamaraan na natutunan sa mga bundok ng Mutacho upang madaling talunin ang isang mas mababang demonyo. Dumating sina Conaide at Tujo sa bubong ng gusali ng Himikawa upang harapin ang mas malalakas na mga demonyo. Hiniling ni Yuga na umatras sila habang plano niyang sakupin ang tatlong demonyo ng sabay-sabay. Nang makita ang determinasyon ni Yuga, nagpasya si Tujo at ang mga babae na umatras sa laban. Sinubukan ni Hika 2 na tapusin si Yuga ngunit gumamit si Yuga ng isang demonyong selyo at tinamaan siya hanggang sa i-activate niya ang selyo, pinalabas ang Zebel emblem at tinalo si Hika 2 sa loob ng ilang segundo. Ang lahat ay namangha nang masaksihan ang lakas ni Yuga. Tinanong ni Yuga si Naga, isang mataas na commander ng mga haligi, tungkol sa kanyang mga plano. Inihayag ni Naga na kapag natalo niya si Yuga, dadalhin niya si Bill sa Demon World at hahayaan si En na sirain ang mga tao. Tumanggi si Yuga at binanggit na hindi sisirain ni Bill ang sangkatauhan dahil siya ang kanyang ama. Ang paghahayag na ito ay nagpagulat sa lahat. Nagpasya si Naga na lumaban ng tame time matapos marinig ang mga salita ni Yuga. Naghahanda si Yuga ng demonyong gatas sa isang bote para sa isang espesyal na pamamaraan. Matapos inumin ito, sinira niya ang hangganan ng bond sa pagitan nila ni Bill, nawala ang kanyang katinuan at nakakuha ng malaking lakas na ginagamit niya upang talunin si Graffle. Pagkatapos ay hinarap niya si Naga at nagdulot sa kanya ng iba't ibang problema. Nagpasya si Yuga na ipagpatuloy ang pag-inom ng gatas mula sa bote, ganap na pinagsama si Bill at pagkakaroon ng napakalaking kapangyarihan. Sinisikap ng tatlong demonyo na pigilan si Yuga ngunit inactivate niya ang isang malakas na pamamaraan ng demonyo na sumisira sa bubong ng gusali, tinatalo ang lahat ng mga demonyo ngunit iniwan siyang walang malay. Si Yuga at Bill ay bumalik sa kanilang orihinal na anyo. Napansin ni En ang malaking labanan sa labas ng kanyang silid at pinagmamasdan si 4Ochi kasama sila Mia, at nagpasya na bumalik sa Demon World kasama ang kanyang mga subordinate. Binabalaan ni En si 4Ochi na malapit na siyang bumalik kasama ang kanyang buong hukbo, na nagdudulot ng takot kay 4Ochi. Pagkatapos nito, naguguluhan pa rin si 4Ochi sa mga nangyari. Tumugon si Helde sa pamamagitan ng pagsasabi sa kanya na hindi siya nag-aalala dahil ang kanyang negosyo kay En ay walang kinalaman kay Bill, na nagpapataas ng pag-aalala ni 4Ochi. Nagpapakita sila Mia sa silid ni Yuga at binanggit na nagising si Bill pagkatapos ng pakikipaglaban sa mga haligi. Ang mga lalaki ay nagpasya na bisitahin siya, ngunit ito ay nagsiwalat na sina Yuga at Bill ay nagpalitan ng mga katawan, na iniiwan si Yuga sa pagkabigla nang mapagtanto niya ang katotohanan. Pagkatapos nito, ang mga lalaki ay dumating sa konklusyon na ang pagbabagong ito ay naganap bilang isang side effect ng pagsasama sa pagitan nina Yuga at Bill sa kanilang huling laban. Naaalala ni Yuga ang mga babala ni Sei Otami tungkol sa hindi paggamit ng diskarteng iyon ng masyadong mahaba dahil sa mga problema sa hinaharap. Nagising si Bill sa katawan ni Yuga, at ang unang bagay na sinubukan niyang gawin ay alisin ang kanyang mga damit na pinipilit ang mga lalaki na pigilan siya sa paggawa nito. Napagtanto ni Helde na ang sitwasyon ay mas masahol pa kaysa sa kanyang naisip, at nagpasya na dalhin sina Yuga at Bill sa akademya upang hanapin si Sei Otami para tulungan sila. Pagdating sa loob ng paaralan, sinubukan ng ilang tao na pigilan si Yuga ngunit pinigilan sila ni Helde. Pagod si Bill sa lahat ng paglalakad, at nagpasya si Helde na buhatin siya sa silid ng guro. Hiniling sa kanya ni Yuga na huminto dahil nahihiya siya, kaya nagpasya siyang buhatin si Bill gamit ang kanyang sanggol na katawan sa silid ng kawani kung saan nalaman niyang hindi pa dumarating si Sei Otami. Napipilitang maghintay sina Yuga at Bill sa classroom ng Ishiyama. Sinimulan ni Yuga na turuan si Bill kung paano kumilos sa loob ng kanyang katawan. Iniinis ni Bill si Kenzaki, na naging dahilan para magalit si Kenzaki at subukang atakihin siya. Gayunpaman, si Bill ay ginulo ng isang kakaibang presensya at nagpasya na sundan siya. Nakatagpo niya si Conaidet na masaya niyang niyakap, dahilan para mamula si Conaidet na sa tingin niya ay si Yuga. Nagpakita ang mga lalaki at sinabi kay Conaida ang lahat ng nangyayari, at nagpasya siyang tulungan silang mahanap si Bill, na kanilang nakuha sa rooftop ng paaralan. Nagsimulang mag-away sina Conaida at Helde para kay Bill para malaman kung sino ang mas gusto niya.
Pareho silang sumasayaw at kumakanta para makuha ang atensyon ng sanggol. Inihayag ni Con Aida na ang kanyang pagsasanay ay nagbigay daan sa kanya na sundan ang mga galaw ni Helda. Napagtanto ni Helda na si Con Aida ay nagtataglay ng demonyong kapangyarihan na umakit kay Bill kanina. Natapos ang tunggalian ng mga babae nang biglang bumalik sa kanilang katawan sina Yuga at Bill. Pagkatapos nito, nakipagkita si Yuga kay Sei Otami, na binanggit na ang pagpapalit ng katawan ay isang side effect na mawawala sa ilang sandali at walang dapat ipag-alala. Pagkatapos nito, sinabi ni Sei Otami kay Yuga na dapat niyang makabisado ang kanyang fusion technique sa lalong madaling panahon, dahil magiging problema para kay Yuga ang pagkawala ng malay sa tuwing lalaban siya, lalo na kapag dumating ang araw na babalik si Behemoth kasama ang kanyang buong hukbo. Binanggit ni Sei Otami na tinutulungan niya sina Azuma at Tujo sa kanilang pagsasanay upang maging mas malakas at talunin ang mga demonyo. Binalaan niya si Yuga na hindi na siya dapat mag-aksaya pa ng oras dahil baka maabyutan siya ng mga ito sa isang punto. Pagkatapos nito, hiniling ni Nini kay Con Aida na ipahiram ang kanyang bahay upang magdaos ng pulong ng Red Tails. Bagamat nagretiro na si Con Aida sa grupo, pumayag siyang hayaan silang magpulong sa kanyang bahay. Natutuwa ang mga babae dahil ang kanilang pangunahing plano ay ibalik si Con Aida sa koponan. Pagkaraan ng ilang oras, umuwi si Con Aida, at nalaman na ipinakilala siya ni Iza sa isang demonyo na nagngangalang Kuma sa kabundukan ng Mutacho. Naging kakampi ni Con Aida si Kuma upang magamit niya ang mga kapangyarihan ng demonyo kasama ang kanyang mga kakayahan. Kinabukasan, hinihintay ni Con Aida ang 300 miyembro ng Red Tails, ngunit 5 lang ang lumabas. Iniisip ni Con Aida na nagka-boyfriend na ang ibang mga babae. Naputol ang pag-uusap nang nagpakita si Kuma at hinagilap ang mga babae, na nakikita lamang ni Con Aida. Pagkatapos ay nagpakita ang Tanori Group, isang karibal na grupo, upang hamanin ang Red Tails at kontrolin ang lugar. Hinarap ni Nini ang pinuno ng Tanori, ngunit namagitan si Kuma sa pamamagitan ng panangkat sa mga babaeng Tanori, na pinipilit silang umatras. Pagkatapos nito, sinabi ni Con Aida kay Nini na alam na niya kung ano ang balak nito sa pagpunta sa kanyang bahay. Gayunpaman, hiniling ni Nini sa kanya na ipagmalaki ang pagiging kasalukuyang pinuno ng Red Tails. Nagpasya si Nini at ang iba pang mga babae na umalis sa bahay ni Con Aida, at kinabukasan, sa pagbabago ng eksena, napansin na nagsisimula na itong lumamig sa lungsod. Sinubukan ni Helda na bihisan si Bill, ngunit pinapayagan lamang niya itong magsuot ng scarf. Pagkatapos nito, pumunta si Yuga at ang iba pa sa Saint Ishiyama Academy at napansin nila na nagsimula ng umulan ng malakas na nyebe, na hindi karaniwan para sa lungsod. Pumasok si Con Aida sa bulwagan at ipinahayag na walang ibang tao sa akademya. Dahil sila lang ang naruroon, nakarinig sila ng ingay sa labas at natuklasan nilang nagsuspend ng mga klase sina Kazo at Asose dahil sa malakas na bagyo. Ipinaalam sa kanila ni Kazo ang tungkol sa pagsususpend dahil walang ibang nagsabi sa kanila. Nagtataka si Kenzaki kung ano ang ginagawa ni Sei Otami bilang isang guro, na sinagot ni Yuga na sinasanay niya sina Tujo at Azuma. Lumalala ang bagyo, at napagtanto nila na nakulong sila sa akademya. Nakarinig sila ng ingay sa banyo at nagpasya silang mag-imbestiga, na nakita si Goodnight sa loob ng banyo. Nang maglaon, natuklasan nila ang isa sa mga Sonata Brothers na nag-trap sa mga pagkain. Naalala ni Kenzaki ang isang kanta na nagbabanggit ng pag-aalis ng mga delinquent sa akademya sa iba't ibang paraan. Nagpasya silang sundan ang taong nasa likod ng mga kaganapang ito, ngunit natalo sina Kenzaki at Shiro. Tinanong ng mga lalaki si Kazo kung paano nagpapatuloy ang kanta para sa mga pahiwatig. Nagpasya silang gamitin si 4Ochi bilang pang-aakit, ngunit hindi nagpakita ang kalaban, at napag-alaman na ito ay dahil kay Himikawa. Nasa academy din si Nanami at nagpasyang tumulong. Binanggit sa kanta ang pagkawala ng mga delinquent. Kaunti na lang ang natitira hanggang sa Maiwan si Yuga ng mag-isa kasama ang mga babae sa classroom. Ipinanta siya ni Con Aida na mapag-isa si Yuga ngunit napagtanto niya ang kagipitan. Nagpasya si Yuga na inumin ang gatas ng demonyo upang malutas ang problema, ngunit ipinagpalit ng kaaway ang gatas para sa isang pampatulog. Si Yuga ay nakatulog, ang akademya ay nag-freeze, at ang mga babae ay napilitang tumakas at manatili ng magkasama upang labanan ang lamig. Natuklasan ni Con Aida na si Kuma ang dahilan ng pag-iiwan ng mga babae at napagtanto ang kanyang plano. Pinahirapan niya si Kuma, dahilan para bumalik sa normal ang panahon at naresolve ba ang sitwasyon.
Sa isang pagbabago sa eksena, nakita si Beelzebub na naglalaro ng darts sa isang bar kung saan nakilala niya ang isang magandang demonyo na nakapansin sa kanya. Binanggit niya ang kanyang pagmamahal sa isang palabas kung saan nasakop ng anak ng isang Dragon King ang pugad ng kanyang kaaway. Nagpa siya si Beelzebub na gumawa ng sarili niyang palabas para mapabilib ang babaeng ito. Binigyan si Helden ng misyon na gawin si Bill na masakop ang isang lugar sa mundo ng mga tao, habang nire-record niya siya para gumawa ng isang palabas. Ipinaalam niya kina Yuga, Orochi, at Lamia, na dapat bantayan ng palihim si Bill habang isinasagawa niya ang kanyang misyon. Ipinaalam ni Helda kay Bill na sa pagkakataong ito ay dapat niyang gampanan ang gawain ng mag-isa, na kung saan siya ay sumang-ayon pagkatapos makinig sa payo ni Yuga na gawin ang isang mahusay na trabaho. Umalis si Bill patungo sa kanyang destinasyon. Sa daan, nahaharap si Bill sa maliliit na hindi mapanganib na mga hadlang ngunit nakatagpo si Kenzaki. Si Lamia ay namagitan sa pamamagitan ng paglansad ng dart kay Kenzaki, na nawalan ng malay at naging sanhi ng pagkawala ng kanyang memorya. Si Shiro at Himikawa ay nawalan din ng malay. Natakot si Bill na masaksihan ito at nagpa siya na ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Nakatagpo siya ng isang malaking aso na sumusubok na nakawin ang kanyang inumin, ngunit naalala niya ang mga salita ni Yuga at natalo niya ito gamit ang kanyang espesyal na kakayahan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, nalaman na ang teritoryong dapat sakupin ni Bill ay ang bahay ni Orochi. Nagpa siya si Bill na gamitin si Alan bilang sandata, sinisira ang bahagi ng bahay ni Orochi at tinupad ang misyon ni Beelzebub, na nakaapekto kay Orochi. Tumungo si Orochi sa akademya, determinadong huwag makihalubilo sa mga kakaibang demonyo, ngunit ang kanyang mga iniisip ay nag-ambala ni Yasi, isang babae na laging may sakit at kung kanino siya umiibig. Dinadalaw ni Orochi si Yasi araw-araw sa infirmary, na nag-aalala sa kanyang mga kaibigan. Ipinahayag ni Kuma kay Konoide na si Yasi ay isang multo na ginagamit kay Orochi. Ipinaalam ito ni Konoide kay Yuga, at pareho silang pumunta sa infirmary upang maiwasang mapahamak si Orochi. Gayunpaman, pinapanood nila ang pag-amin ni Yasi sa kanyang pag-ibig sa isa pang multo na nagngangalang John, na sumasanib kay Orochi upang makausap si Yasi. Parehong pinamamahala ang umalis ng dalawang multo sa mundong ito, pinasasalamatan si Orochi sa kanyang tulong, na nagpapasama sa kanya kapag napagtanto niya ang katotohanan. Pagkatapos, pumasok si Saduhar sa silid-aralan ng Ishiyama upang palitan si Seiyotami. Si Yuga ay muling nagkaproblema sa mga delinquent sa paaralan sa pamamagitan ng hindi pagpapakita ng paggalang sa kanyang bagong guro. Si Seiyotami ay nagpakita ng sama ng loob na kunin si Yuga, at nang masaksihan ito, si Orochi ay nagkunwaring nasusuka upang malaman kung ano ang nangyayari. Pagdating sa staff room, ipinaalam ni Seiyotami sa mga lalaki na nawawala ang kopya ni Bill, na maaaring maging seryosong problema. Kung malayo ang kopya kay Bill, maaari itong magbago at magdulot ng kaguluhan sa mundo ng mga tao. Sa kabilang banda, nakita ni Himikawa ang kopya sa kanyang bahay at ipinahayag na dinala niya ito, dahil ang kanyang pamilya ay may katulad na estatwa na nagpapataas ng kanyang swerte at kayamanan. Nagpa siya si Himikawa na asikasuhin ang kopya habang pinapanood niya ang kanyang kapalaran na tumaas ng malaki. Samantala, nag-iimbestiga sina Yuga at Orochi sa academy para malaman kung sino ang kumuha ng kopya, ngunit nabigong makilala si Himikawa dahil nakalugay ang kanyang buhok. Hinahanap ng mga lalaki ang isang gwapong binata na hindi mukhang delinquent ngunit hindi mahanap ang salarin. Bumalik sila kay Seiyotami upang iulat na hindi nila alam kung sino ang nagnakaw ng kopya. Samantala, ang kopya ni Bill ay naging isang higanteng may mga pakpak na kumuha kay Himikawa at dinala siya sa akademya. Nakilala ng mga lalaki ang kopya, at nagpas siyang sundan si Dark Bill sa helicopter ng butler ni Himikawa sa isang walang nakatirang isla. Sa isla, hindi sinasadyang uminom si Bill ng isang espesyal na gatas ng demonyo at naging isang higanti, na nakaharap sa kanyang madilim na bersyon. Ang dalawang Bill ay may epikong labanan sa isla, at pagkaraan ng ilang sandali, pinunit ni Bill ang mga pakpak ni Dark Bill, ibinalik siya sa normal. Bumalik si Bill kasama si Seiyotami na nagproklama sa kanyang sarili bilang panalo sa laban, habang si Himikawa ay iniligtas ng kanyang butler, na nagpapas siya na huwag nang kunin ang mga inabandonang sanggol. Pagkaraan ng ilang araw, nakita namin si Himikawa na bumalik sa paaralan na nakalugay ang buhok at wala ang kanyang trademark na hairstyle. Hindi siya nakikilala ni Saduhar or ng sino man kapag nakita siya sa pasukan ng paaralan.
Sa silid-aralan, walang sino man sa mga lalaki ang nakakakilala kay Himikawa, at nagpa siya si Kenzaki na lapitan siya upang tanungin kung sino talaga siya. Ibinunyag ni Himikawa ang kanyang pangalan, at ipinaliwanag na tinanggal niya ang kanyang dating hairstyle dahil naubusan siya ng espesyal na gel na kailangan para gawin ito. Ilang babaeng estudyante mula sa akademya ang nagsimulang bumisita sa delinkwenteng silid nang malaman nila ang presensya ng isang gwapong lalaki. Nakakainis ito sa mga delinquent, at sinisisi ni Kenzaki si Himikawa para sa kanyang bagong hitsura. Sinubukan ni Himikawa na gumamit ng ordinaryong gel ngunit nagagawa lamang nitong magmukhang mas kaakit-akit. Ipinahayag niya kay Kenzaki na ang kanyang butler ay pupunta sa isang isla upang makuha ang espesyal na gel na kailangan niya. Samantala, si Himikawa ay gumagala sa akademya, na nagpapasikat sa ilang estudyante sa kanyang bagong hitsura. Nang malapit na siyang umuwi, hinarang siya ng mga masasamang tao na naghahanap kay Himikawa ngunit hindi siya nakikilala nang wala ang kanyang dating hairstyle. Napansin ni Kenzaki na nakalimutan ni Himikawa ang kanyang mobile phone, at tumanggap ng tawag mula sa butler na humihingi ng tulong sa kanya habang napapaligiran siya ng mga lalaki, at nabawasan ang kanyang kapangyarihan sa katotohanang wala siya ng kanyang dating hairstyle. Natalo ni Himikawa ang isa sa mga lalaki, ngunit humingi sila ng mga pampalakas na naglalagay sa kanya sa problema. Ang butler ay nagpapakita na itinapon ang espesyal na gel sa kanya, ngunit ito ay pinalihis ng hangin. Si Kenzaki ay namagitan at ginamit ang kanyang sipa upang tulungan si Himikawa na makuha ang gel, na nagpapahintulot sa kanya na mabuo ang kanyang dating hairstyle at mabawi ang kanyang lakas na madaling tinalo ang mga lalaki. Sa isa pang senaryo, nagpa siya ang ama ni Yuga na magpalipens ng araw na walang pasok sa bahay ngunit nakatanggap ng pagbisita mula kay Beelzebub na naghahanap kay Helda. Ipinaalam ng ama ang kasambahay ni Bill, at kinausap siya habang naghahanda ito ng isang seremonya ng pagtanggap para kay Beelzebub sa tulong ng mga lalaki. Gayunpaman, natuklasan niya na umalis na si Beelzebub, ginagawa ang lahat ng pagsisikap na walang kabuluhan. Pagkaraan ng ilang araw, nagpa siya si Yuga na magpahinga mula sa pagsasanay upang kontrolin ang pagsasanib kay Bill. Naiinis si 4OC na nag-ukol ng oras at pagod sa pagbili ng mga bote at powdered milk. Sa kabila ng galit ni 4OC, pinili ni Yuga na huwag pansinin siya at isinubsob ang sarili sa pagbabasa ng manga ng walang pakialam sa mundo. Samantala, nakatanggap si 4OC ng liham na naka-address kay Helda. Napansin ni na Yuga at Lamia ang liham at natuklasan na ito ay isang pagbati sa kaarawan. Nang malaman ito, ang mga lalaki ay nagsimulang kumilos ng kakaiba kay Helda na nakadarama ng sitwasyon. Gayunpaman, napansin ni Helda na kakaiba din ang ugali ni Bill na nagudyok sa kanya na isipin na kinasusuklaman siya ni Bill. Nagpa siya si Helda na magpunta sa parke para isipin ang mga nangyayari. Sa parke, nakasalubong niya si Konaida at ang kanyang mga kasama na papunta sa bahay ni Yuga. Sinubukan ni Helda na makakuha ng mga paliwanag, ngunit ang mga babae ay tumakas upang maiwasan ang komprontasyon. Pinaghihinalaan ni Helda na ang mga lalaki ay gumagawa ng plano upang linlanggan si Bill sa pagsakop sa Demon World na ikinagalit niya at nagudyok sa kanya na pumunta sa bahay ni Yuga upang harapin sila. Sa pagdating, sinalubong si Helda ng kagalakan at mga pagbati sa kaarawan mula sa mga lalaki na nagbigay sa kanya ng isang espesyal na regalo. Gayunpaman, ibinunyag ni Helda na hindi niya kaarawan at natuklasan na ang liham ay para sa isa pang babae mula sa Demon World. Napagtanto ng mga lalaki na nagaksaya sila ng kanilang oras, ngunit pinahahalagahan ni Helda ang kilos ng matuklasan niyang binigyan siya ng payong. Pagkatapos, nagkita sina Kenzaki, Himikawa, Natsuo, at Shiro sa bulwagan ng akademya upang maghanap ng mga paraan upang maging mas malakas at madaig si Yuga. Nagpa siya silang bumuo ng bagong grupo dahil hindi na aktibo ang Toso Shinki. Pagkatapos maghanap ng bagong espesyal na pamamaraan, bumili si Himikawa ng mga costume para sa grupo na nagdudulot ng curiosity at kakaiba sa mga babae sa hall, maliban kay Chiaki na excited na makita ang mga costume. Pagkatapos nito, tumungo si Yuga sa bahay ni Konaida upang ipagpatuloy ang kanyang fusion training kasama si Bill. Sa bahay, napagtanto ni Kuma ang posibilidad ng paggamit ng parehong pamamaraan kay Konaida upang makakuha ng kontrol sa kanyang katawan. Pagkaraan ng ilang oras, inalok ni Kuma si Konaida ng isang piraso ng tinapay bilang bahagi ng pamamaraan ni Yuga, ngunit tinanggihan niya ito ng isang malakas na suntok na nagpapahayag ng kanyang kawalan ng tiwala.
Matapos ang nabigong pagtatangka, ibinahagi ni Kuma ang kanyang sitwasyon kina Bill at Kutana, bilang mga inosenteng bata, ay nakikita at naiintindihan si Kuma. Pareho siyang nagbibigay ng payo kung paano makakamit ang kanyang pangarap. Matapos malaman ang kanyang nabigong pagtatangka, iminungkahi ni Kuta na ihatid niya ang tinapay sa maliliit na piraso upang hindi mapansin ni Konaida. Sa inspirasyon ng ideya, naghanda si Kuma ng isang espesyal na hapunan para kay Konaida, na itinatago ang mga piraso ng tinapay sa plato. Sa gabi, inihandog ni Kuma ang hapunan kay Konaida, ngunit ang labis na pananabik ay nagdulot sa kanya ng pagdurugo mula sa kanyang ilong, na nagpapaalerto kay Konaida na may hindi tama. Muli, pinalipad ni Konaida si Kuma nang may malakas na suntok nang mapagtanto niyang may nagawa siyang mali sa pagkain. Nang maglaon, namimili si Helda at nanalo ng mga tiket para sa isang hot spring trip para sa 5 tao. Natutuwa ang pamilya ni Yuga na marinig ito at nagpasya silang magsaya sa paglalakbay ng magkasama. Habang nag-e-enjoy sa lugar si Forochi, na nag-iski sa snow na bundok, ay nagulat kay Alan na dinala siya sa mga hot spring kung saan naroon si Yuga at ang kanyang pamilya. Kasabay nito, kausap ni Yuga si Helda habang magkahiwalay silang maliligo. Natuklasan niya na si Helda ay nagmula sa isang pamilya ng mga demonyong tagapaglingkod na may kahanga-hangang lahi. Ibinunyag ni Helda na hindi niya nagawang makibahagi sa kanyang mga magulang bilang isang ordinaryong pamilya dahil sa mga responsibilidad. Samantala, narinig ni Forochi ang boses ni Helda at natuwa siya, ngunit nakilala niya ang may-ari ng inn na ikinatakot niya. Pagkaraan ng ilang araw, nalaman ni Yuga at ng iba pang mga lalaki na malapit nang muling mabuksan ang Ishiyama School. Napuno ng kagalakan ang mga estudyante sa balita dahil makakabalik na sila sa lugar kung saan sila naging masaya. Hinihikayat ni Kenzaki ang lahat na laktawan ang paaralan upang bisitahin ang Ishiyama bago ito opisyal na muling magbukas. Sa ibang lugar, hinahanap ng isang matanda si Yuga na nagtangkang tumakas nang malaman niyang hinahanap siya. Samantala, nagpa siya si Yuga na magtanghalian sa bubong kasama si Bill ngunit nakalimutan ang kanyang tanghalian. Nagpapakita na binibigyan siya ni Helda ng kanyang tanghalian, at pagkatapos ay nagpa siya na itago si Yuga habang nararamdaman niya ang isang mahusay na kapangyarihan ng demonyo. Sa sandaling iyon, nagpakita si Seiyotami, ang lolo ni Konaida, at ang punong guro ng Saint Ishiyama Academy upang pigilan ang matandang ipinahayag na si Behemoth. Sinimulan nila siyang salakayin ng buong lakas. Sa kabilang banda, ang mga lalaki ay dumating sa Ishiyama School at natuklasan na ito ngayon ay tinatawag na Akimano School. Ang paghahayag na ito ay naghihinales sa kanila ng kakaiba. Inihayag ni Behemoth na nilikha niya ang Akimano School para kay En at sa mga Pillar Demons. Nang hindi alam ng mga ito ang impormasyon, nagpa siya ang mga lalaki na pumasok sa loob upang mag-imbestiga. Sa loob ng paaralan, sila ay pinahinto ng 3 mababang ranggo na mga haligi, Eagle, Udonel, at Zeller. Tinalo ni Eagle ang 2 tulisan ng Ishiyama gamit ang isang daliri at binanta ang tatapusin ng iba. Nagpakita si Konaida sa sandaling iyon nang maramdaman ni Kuma ang isang malakas na presensya ng demonyo sa malapit. Nagpa siya sina Konaida at Kuma na harapin ang isa't isa ng may determinasyon, at si Kuma ay kumuha ng anyo ng isang malaking hayop upang madagdagan ang kanyang mga kapangyarihan at makipaglaban sa tabi ni Konaida. Sa sandaling iyon, nagsimula ang labanan sa pagitan ni Konaida at Eagle at ang dalawa ay tila magkatugma sa lakas. Nasasabik si Eagle na tawaging mahihina ang mga lalaki ng Ishiyama, ngunit tumugon si Konaida sa pagsasabing walang mahina sa kanyang klase. Nagpa siya si Konaida na gamitin ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan upang tapusin ang laban, at ang 2 babae ay nagkaroon ng crossover attack na nagre-resulta sa pagkawasak ng espada ni Konaida. Gayunpaman, si Eagle ay dumanas ng mas maraming pinsala, at si Konaida ang lumabas bilang nagwagi sa laban. Pagkatapos nito, ang mga tulisan ng Ishiyama na hindi ipinadala sa Saint Ishiyama ay nagpapakita na kontrolado upang salakayin ang mga lalaki na napipilitang lumaban, hanggang sa makaramdam sila ng pagod. Nagpapakita si En sa harap nila at nagmungkahi ng tunggalian sa pagitan ng Ishiyama at Akimano upang maibalik ang kanyang mga kasama. Ang mga estudyante ng Ishiyama ay napilitang tanggapin ang alok ni En. Samantala, napansin ni Behemoth ang presensya ni Yuga at nagpas siyang sumugod sa kanya. Kinikilala siya ni Yuga bilang pinuno ng 34 na haligi, ngunit inihayag ni Behemoth na ang kanyang anak na si Hebirwak ang kasalukuyang pinuno.
Nagpapakita si Habirwak na naglalabas ng kanyang dakilang kapangyarihan, at nagpa siya si Helde na maghanda upang harapin siya. Ipinatawag ni Habirwak ang kanyang Dragon Sodom, madaling nakuha si Helde, at sinubukan ni Yuga na iligtas siya ngunit pinigilan siya ni Seiyotami, lolo ni Kon Aide, at ng headmaster. Nagpa siya si Habirwak na bumalik sa Akimano kasama ang dragon at si Helda. Gayunpaman, pumuslit si Yuga sa likod ng dragon at ginamit ang pamamaraan ng gatas upang labanan si Habirwak. Bagamat sa una ay mas mababa, naubusan ng gatas si Yuga at inatake ang dragon upang palayain si Helda. Gayunpaman, itinulak ni Helda si Yuga palayo upang pigilan silang dalawa na lumunin ng dragon. Sa puntong ito, nagpa siya si Bill na kainin ang kibol na dinala ni Helda kay Yuga upang magkaroon ng parehong epekto sa gatas ng demonyo. Ito ay humahantong sa pagsasama ni na Yuga at Bill, na lumalabag sa hangganan at nagligtas kay Helda. Magkasama, pinabagsak nila si Habirwak at ang dragon laban sa Akimano Academy. Ginagamit ni na Yuga at Bill ang lahat ng kanilang lakas upang maalis ang mga haligi, na nagresulta sa pagkaalis ng Akimano School, ang mga haligi, at panghuli si na Yuga at Bill pagkatapos ng malakas na pag-atake na ito. Sa makatuwid, ang lahat ng mga delinquent ay nagsimulang magdalamhati sa inaakalang pagkasawi ni na Yuga at Bill. Buong araw pagkatapos ng klase, nagpa siya silang pumunta sa ilog kung saan nagsimula silang lahat na magdalamhati sa pagkawala ng kanilang kasamahan. Sa sandaling iyon, nagpakita si Alan at ibinalik sina Yuga at Bill, na inihayag na sila ay dinala lamang sa Demon World. Nagulat ang mga lalaki sa paghahayag na ito. Kinabukasan, inihayag ni Orochi kay Yuga na ang Akimano Academy ay inilipat bilang isang espesyal na klase sa Saint Ishiyama. Nakatagpo ni Yuga si En na hinahamon ang mga lalaki sa isang bagong laro pagkatapos ng klase. Ipinaalam ni Helda kay Yuga na nagpa siya si Beelzebub na huwag lipulin ang mga tao, na nangangahulugan na si Bill at ang iba pang mga demonyo ay kailangang bumalik sa kanilang mundo sa susunod na araw. Sa pagbabago ng eksena, bumalik si Tujo sa akademya pagkatapos ng kanyang pagsasanay sa paghahanap ng mga miyembro ng Akimano upang hamanin sila sa isang labanan. Nagpa siya sina Kenzaki at Himikawa na sundan siya ngunit natuklasan na umalis na ang lahat ng mga demonyo. Nanghihinayang si Tujo na hindi niya kayang harapin ang malalakas na paksa. Pagkatapos, nakita naming ginugol ni Yuga ang kanyang huling gabi kasama si Bill at ang kanyang pamilya. Sa susunod na araw, gayunpaman, iniulat ni Helda na nawala si Bill posibleng dahil ayaw niyang bumalik sa Demon World. Si Yuga ay humingi ng tulong sa lahat ng mga kasamahan niya sa Ishiyama upang mahanap si Bill at pagkatapos ng ilang oras, nahanap niya ito sa ilog kung saan sila nagkita, na may huling pag-uusap ng magkasama. Pagkatapos ay nagpakita si Yuda upang alisin ang lahat ng mga demonyo at si Bill, habang si Yuga at ang mga lalaki ay nagpaalam sa kanila. Pagkatapos nito, nakita namin si Yuga na bumalik sa kanyang mga lumang araw bilang isang karaniwang estudyante kasama ang mga lalaki, upang patunayan na ang mga miyembro ng Ishiyama ay ang pinakamalakas. Gayunpaman, nagpakita si Alan upang ibalik sina Bill at Helda, binanggit na nagbago ang isip ni Beelzebub at nag-utos na lipulin ang sangkatauhan. Nabawi muli ni Yuga ang kanyang relasyon kay Bill at napilitang itaas ang magiging Demon King sa hinaharap.